My question will always be, are you ready? So kung eto ang year of divine elevation, the question will always be, are you ready? Are you prepared? Okay? Kasi kapag ikaw inangat, iba ang pressure sa taas kumpara sa pressure sa ibaba. Halimbawa, kapag kami pumupunta sa Baguio, dati-rati, ang daan namin madalas ay walang iba kundi C5 or EDSA. Ilang oras ang aabutin sa C5, ilang oras sa EDSA. Okay lang kung Pasko. Yung araw ng Pasko, dahil naranasan ko bumiyahe sa EDSA, ang bilis ko sa EDSA dahil halos walang sasakyan pag araw ng Pasko. Pero ordinary days, how many hours? Pero bakit may nagtsatsaga sa EDSA? Bakit merong gusto sa C5? Kasi parehas yan, walang bayad. Pero merong Skyway. Bakit ayaw ng Skyway? Elevated kasi yan. Nasa taas yan. At pag nasa taas, mas mahal. See? In this life, you have to understand, are you ready? Go with me. Ephesians chapter 3 and verse 6 in the NLT. Okay? Kita ba ninyo? And this is God's plan. So maliwanag sa akin. Pero marami, hindi basa yan. Show us, mag-out ka muna dyan and go to the other, Show the NLT. Can we all read it? Ready? Go. Both Gentiles and Jews who believe the good news share equally in the riches inherited by God's children. Both are part of the same body, and both enjoy the promise of blessings because they belong to Christ. To Christ Jesus. So, ang tanong doon, do you belong to Christ Jesus? Tingin mo katabi mo. Do you belong to Christ Jesus? Okay? So ang sabi niya, and this is what? This is the plan of God. Marami sa atin ang tinatanong palagi kung ano ang plano ng Diyos. Hindi alam kung ano ang plano ng Diyos. Hindi nila alam ng plano ng Diyos ay paunlarin sila. Hindi nila alam ng plano ng Diyos ay bigyan sila ng buhay na ganap, buhay na kasiyasiya, buhay na may patutunguhan. Hindi nila alam ng plano ng Diyos ay para sa kanilang kaunlaran. Ang alam nila kung ano lang ang mangyari sa buhay nila, iyon ang plano ng Diyos. Iyon ang kapalaran nila. That's why you have to understand na ang sinasabi rito ni Apostol Pablo, nung siya ay nangangaral, nung naroon siya sa bilangguan at kanyang ipinadala ang sulat na yan, ang sabi niya, eto ang dahilan. Eto yung plano ng Diyos. Eto yung gusto ng Diyos. Eto yung naisin ng Diyos na siyang mangyari sa buhay ng marami. Okay? Eto ay isang misteryo. It's a mystery. Hindi lubos na nauunawaan. Pero the thing is, this is God's plan. What is the plan of God? To bless our lives, to elevate our lives. Okay? So ang sabi niya ron, both Gentiles, yan ho ay mga tao na hindi kabilang sa mga Hudyo. So we are not of the Jewish heritage. But we belong to Christ. In Galatians 3:29, ang sabi niya roon, but if you belong to Christ, then you are Abraham's seed. Okay? Galatians 3:29. So ang sabi niya roon,
And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are his heirs, and God's promise to Abraham belongs to you. So yung pangako ng Diyos kay Abraham, yung ipinangako niyang pagpapala kay Abraham, ikaw ay tagapagmana. If you belong to Christ. So ang sinasabi niya roon sa Ephesians 3:6, because we belong to Christ, tayo kasama ng mga Hudyo ay tagapagmana ng kung ano ang ipinangako ng Diyos kay Abraham, at eto ang plano ng Diyos. Okay? That we will share equally in the riches inherited by God's children. The problem is, iba-iba ang karanasan, iba-iba ang manifestation, kasi depende yan sa kung ano ang tanggap natin. Okay? So ang sabi ron, both are part of the same body and both enjoy the promise of blessings because they belong to Christ Jesus. They enjoy the promise of blessings. Are we enjoying or are we enduring? Nag-i-enjoy ka ba or nag-i-endure ka? Okay? See, we have to change our mindset. We have to look at ano ang ginawa ng Diyos para iangat tayo. So you have to understand what God has done for your elevation because it has something to do with your understanding. Kanya nga yung parable of the sower, it has something to do with understanding. Kung ano yung naunawaan mo, iyon ang siya mong ipapamuhay. Come on. I need my clicker. Okay? So ang sabi niya roon, you have to understand. You need to understand what God has done for your elevation. Ano ang elevation? Ano yung pag-aangat na ginawa ng Diyos sa atin? Every time we speak of divine, it has something to do with what God has done for us. Okay? It has something to do kung ano ang ginawa ng Diyos. It is the divine act of God raising a person to a higher position or status. It is the work of God. Okay? Kasi kung iyong titingnan, mula sa ating kalagayan, lahat tayo isinilang na pantay-pantay. And the same thing, even in the kingdom of God, kaya ano pa man ang estado mo, kimayaman ka physically, or mahirap ka physically, but one thing is sure, when you have Christ, when you receive Jesus as Lord and Savior, your life has been changed. Amen. From a sinner, you became a child of God. Amen. Okay? So, it's the divine act of God. Kaya, kung titingnan ho natin, eto, in Ephesians chapter 2, starting with verse 4, in the Passion Translation, ang sabi roon, but God still loved us with such great love. He is so rich in compassion and mercy. See, ang problema sa karamihan ay yung ano ang tingin mo sa pag-ibig ng Diyos. Sa buhay na to, the enemy will always try to do something na ihiwalay ka doon sa pag-ibig ng Diyos. The same thing sa loob ng pamilya. And always, it has something to do with the love of God. You need to become fully convinced that God loves you. That God cares for you. You see, kapag may problema, may pagsubok, sasabihin sa iyo ng kaaway, akala ko ba, mahal ka ng Diyos? Bakit ganyan nangyayari sa buhay mo? See? Ang gusto ng kaaway, dahil ikaw at ako, iisa tayo kay Kristo. We are united with Christ. Now, the enemy will always try to put a hedge or wedge in that love. Na ikaw, katulad sa mag-asawa, the question will always be, sa kalagitnaan
ng pagiging iisa bilang mag-asawa, ang kaaway, ang gusto niya ay lagyan ng puwang until unti-unti you're not fully convinced na mahal ka ng asawa mo. Kasi kung mahal ako, dapat ganito ang ginagawa. Si ano nga ganito ginagawa niya sa asawa niya. Ito, pupunta sila dito, pupunta. Pero yung asawa ko, you start to compare things. So the same thing, the enemy will start. Hindi kanya mabubulungan. Actually, hindi kanya mabubulungan. Bakit? Malayo naman siya sa iyo eh. Paano siya nakakalapit? Pinapalapit mo. At sasabihin niya sa iyo, alam mo ba, kung mahal ka talaga ng Diyos, bakit ganyan nangyayari sa buhay mo? Tingnan mo. Tingnan mo sa trabaho, ganyan ginagawa sa iyo. Akala ko ba, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng Diyos? O sa buhay mo, bakit ganyan? Bakit ganito? You see, the enemy is trying to put something in that love para maalis ka doon sa pag-ibig ng Diyos and you start to question the love of God. The same thing with us children. Naranasan po natin yan. Ay, may paborito si daddy, may paborito si mama o si mami. Halimbawa sasabihin, tiyan mo, tiyan mo, mas maganda yung baon nung kapatid mo kaysa sa'yo. Pupunta ng school, may hotdog siya. Sa'yo, ham lang, siya hotdog. O kaya sasabihin, tingnan mo, may gulay sa'yo, ang palaya pa. Bakit siya? Tingnan mo, Tingnan mo. Diba? See? The enemy will always try to put something to divide you. And you start to question, ano yung pagmamahal ng Diyos sa iyo? Okay? Bakit nag-aaway ang maraming mag-asawa? It's because of the question of love. Kung mahal mo talaga ako, bakit wala kang binibigay na bulaklak? Bakit walang chocolate? Ayan, yung iba daw, instead na rosas, chicharong bulaklak na lang. Di ba? Kung mahal mo ako, well, you start to question love. So the same thing with us. We start to question the love of God for us and we start to question kung anak ba tayo ng Diyos or tayo makasalanan. But you see, the Word of God is saying na kahit ganun pa man, no, kahit na ano pa man yung pagkakasala natin, kasi pag binasa mo yung mga naunang talata, it has something to do with our past. It has something to do with us being sinners. But you see, God has loved us even in our sins. Kahit nung makasalanan pa tayo, inibig na tayo ng Diyos. Hindi inantay ng Diyos na ikaw ay magpakabuti bago niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Minahal tayo ng Diyos kahit na tayo makasalanan pa. And today, God has made us His children and us His children, yung dugo ni Kristo Jesus nandyan palagi para linisin ka. Tuwing magkakamali ka, hindi ka nagiging sinner. The blood is there. Okay? Huhugasan ka ng Diyos. Huhugasan ka ng banal na dugo ng Panginoon. That's why, kaya nga ang sabi roon, even when we were dead and doomed in our many sins, He united us into the very life of Christ and saved us by His wonderful grace. So God has loved us. So sabi roon, kahit makasalanan pa tayo, nung makasalanan tayo, from being a sinner, God elevated us to become His children. So you are no longer a sinner. Kanya ang tingin ng Diyos ay hindi yung kasalanan mo, hindi yung pinagagawa mo, kundi ano ang ginawa ni Kristo Jesus.
You need to be reminded of what God has done for you at the cross. And you need to start to focus on the love of God for you. You need to start to focus on the life that you have, and that is the very life of Christ. Okay? Na tayo, iniligtas niya. Na yung dugo niya, iyon ang siyang dumadaloy. You see, ang problema sa marami, we are condemning ourselves dahil ang tinitingnan natin palagi yung shortcomings natin. God is not about your shortcomings. God is not about your sins. God is not about your weaknesses. God is about your future. Hindi niya titingnan ano ang iyong nakaraan para i-determine ano ang iyong kinabukasan. No, He has already paid at the cross through Jesus Christ kung ano ang kinabukasan mo. That's why, as people of God, you have to know, ang sabi niya roon, He raised us up. Alam niyo awiting, you raise me up. You raise me up. He raised us up with Christ, the exalted one. And we ascended with Him into the glorious perfection and authority of the heavenly realm, for we are now co-seated with as one with Christ. So you are seated with Christ at the right hand of the Father. Kahit na nandito ka, spiritually speaking, yung position mo, yung katayuan mo, ikaw ay inangat ng Diyos. The Lord has raised you up and you are no longer a sinner. Kapag tanong tayo, ang sasabihin natin, we are a sinner. No! You are no longer a sinner, you are a child of God. You are a sinner if you don't know Christ. You are a sinner if you are not in the kingdom of God. Okay? Kasi yung Colossians 1:13, ang sabi niya roon, tayo iniligtas mula sa kadiliman, sa kaharian ng kadiliman, inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So, hindi ho yung tuwing magkakamali ka at magkakasala ka, ibabato ka sa kaharian ng kadiliman at magiging sinner ka uli. No. The blood has made you perfect in the sight of God. The blood has made you a child of God. Amen. So, kaya dapat nating makita na ikaw, actually, the thing is, you have now a higher authority. Pero gaano karami sa atin, ginagamit natin ang authority natin as children of the living God? Marami sa atin, we are just watching things happen, unfolding in our lives, and then, ang sasabihin natin, well, ito siguro yung kapalaran ko, siguro ito yung buhay ko, siguro ito yung tinakda ng Diyos. No. I like that song. Wherein it has something to do with the anointing. Na kumbaga, every Sunday as you come, Lord, refresh me with your fresh anointing. Lord, anoint me. Let the fragrance of the Spirit be upon me. So that, Lord, pag labas ko patungo sa aking gagawin sa buong linggong ito, your fragrance will be with me. Ang problema, pagdating natin sa church, pagod na pagod tayo. Ano kaya sinasabi ni pastor? Tagal naman ni pastor mag-sermon. Ano na kaya? You know what? I want to remind you, people of God, get a good rest. Get a day of rest. Kung pagdating ng linggo, pagod na pagod ka palagi, Sabado pa lamang, observe the law of rest. Maging sabadista kapag Sabado. Sorry for the term. Pero matuto kayong magpahinga. Isang araw ng kapahingahan para yung katawan ninyo mismo ay mag-heal, magpagaling. Amen. Para pagdating ng linggo, handa kang tumanggap.
Alam nyo, ako, may sinasabihan ako palagi. Kasi maraming ayaw magpahinga. Gusto nilang mamahinga na eh. Kasi kahit anong pray namin sa inyo, kung yung katawan naman ninyo, wala nang spare part sa Mercury, anong gagawin namin? At hindi pwede habang buhay na hindi kayo lalago sa pananampalataya. Hindi pwede na aasa na lang kayo, na bata kayo, mananatili kayong baby as Christians, na you will just be observing things. No! It's high time for you to declare and understand you are part of the chosen generation and say, Lord, let your power begin again in my time, the glory of the latter house to be greater. Lord, fill me with your Holy Spirit. Lord, na sa paglabas ko, I will see signs and wonders sa buhay ko. I will not just be wondering what's going on. Ano kaya signs and wonder? Oh, anong sign? No, it's high time for you to become a world changer. Binago ng Diyos ang buhay mo, then be equipped with that mindset na, Lord, kung meron kang ginamit na tao, hindi po ang buhay ko, now na binago mo ang buhay ko, I will go out. Kasi maraming William na frustrated, maraming William na hindi alam ang destiny, then I will go out and share. See? Pwede mong sabihin, maraming Joel na pedicab driver nang kailangan nila ay yung galaw ng Diyos upang hindi sila manatiling pedicab driver. Hello? Or sabihin mo na, maraming Dayan, maraming Jankel na lubog sa utang sa panimula ng kanilang mga buhay, pero merong salita ng Diyos na bumago ng buhay nila na ngayon sila ay nagiging pagpapala sa iba. I will have to find those Jankels and Dayans. See? Amen. Kasi, we can identify with people. Pwede mong sabihin, maraming na naroon na namumuhay sa nebulizer. Kailangan nilang kapangyarihan ng Diyos. Paano ako pinalaya ng Diyos? Paano ako pinagaling ng Diyos? I will go to them and share to them and tell them this is what the Lord can do in your life if you will believe in God. Na hindi ka mananatili na alipin ng nebulizer. You can testify 18 years. Ganun yung buhay ko, na naroon ang dala-dala ko sa bag ko, instead na perfume, instead na pabango o mga lipstick, nebulizer. 8 years? 18? 18. So, 18. Sorry. Ha? Ha? Sawadee ka. Ha? Di ba? Hindi. Gaano karami ang naroon sa labas, lubog sa utang, sira ang buhay, walang patutunguhan. Kanina nga sabi ko nga no first service, gaano karaming pekto ang naroon sa labas? Gaano karaming buhay ang naroon sa labas na kung saan yung buhay mo, makitaan lang nila ng pagbabago. See, during the week, last week, we did a funeral service for a brother who passed away. Pero eto, kahit na maikli lang ang panahon ng pagiging mananampalataya niya, pero yung impact na iniwan niya sa pamilya niya ay kakaiba. Kasi ang sabi sa kanya is, Christian na po kasi siya. Kasi nung nandun ako, tinanong ako sa panahon ng pagiging mananampalataya niya, pero yung impact na iniwan niya sa pamilya niya ay kakaiba. Kasi nagbiling sa kanya is nagbiling siya kung anong dapat gawin. And then sabi niya, pero kami po, doon ako tinanong ako yung asawa. Tapos sabi niya ang asawa, kami po sa kamaan ko, siya Katoliko kami, pero siya Christian. Sabi ko, alam po niyo, nag-strike sa akin yon. Alam nila yung salitang Christian at alam nila yung Katoliko. And then sabi nila, Christian siya, Katoliko kami. Pwede kaya na idaan namin siya sa
simbahan bago siya dalhin sa libingan. Sa akin, walang problema yon. Ang mahalaga, tumanggap siya sa Panginoon. Ang mahalaga, yung nandoon is, alam nila, Christian. Daming patalastas Ito. Si pare. Ito. Ano yan, Shopee? Ito. Sabi na, pwede ba naming idaan? Makikipagtalo ka ba? Hindi. I want to win them to the Lord. So sabi ko, okay, walang problema. Kasi kahit anong gawin mo, tapos na yun. Siya tumanggap sa Panginoon. Siya Christian. Dahil nung nasa ospital siya, ang sabi ng kanyang asawa, kahit na nakatali yung kamay, ang ginagawa ng asawa is, tinataas yung kamay na nakatali, nagpupuri, nananalangin. Sabi niya, sayang nga lang, dahil pinagbawal kasi ng doktor na mag-video kami o ano paman. Pero sabi niya, yung mga moments na yon ay makikita mo na nandoon, nagpupuri siya, nananalangin siya. Hindi niya sinasabi na, Diyos ko, kung ako ay kung ikaw ay totoo, kung ikaw ay boy, bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito? Bakit? Hindi po siya nanumbat. Ang sinabi niya is, kapag nangyari ang bagay na alam natin na siyang patutunguhan, unang-una, si pastor ang gusto ko na siyang magpe-pray sa akin. See? The same thing. Nangyari yun. Halimbawa, kina Brother Lino at Sturfe, nung mamatay yung nanay ni Brother Lino, ang bilin niya, walang ibang mananalangin para sa akin, kundi si pastor lamang. See? Kaya, nung magdatingan ng mga kapatid, at ang sabi ng mga kapatid, dadalhin, kailangan idaan sa ganito, kailangan ganito, kailangan ganon. Ang sabi ng anak, ang bilin po ni mama, ganito, si pastor lang. Wala nang iba. And you see, yung sinabihan ko last week na, pwede yung idaan, hindi nila idinaan, diretso na. Bakit? Alam nila, Christian. See? Very short period, pero yung impact. At hindi nila sinabi, bakit Lord, bakit ganon, Diyos ko. No. You have to understand, from a sinner, we became children of God. In John 1:12, ang sabi ng salita ng Diyos, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Amen? Sa lahat ng tumanggap sa Kanya, lahat ng naniwala sa Panginoon, ginawang mga anak ng Diyos. And you know that when you are elevated by God, it means you're promoted by God. So promoted tayo mula sa pagiging sinner, mula sa pagiging makasalanan, mula sa walang direksyon na buhay. God has promoted us. God made us children. Not just children, pero tagapagmana ng pangako ng Diyos. Alam mo ba yung minana mo, yung pamana sa iyo ng Diyos? And you need to be declaring, ano yung pamana sa iyo ng Diyos? Amen? Kasi, when God will elevate you, or when God elevated us, it affected every aspect of our lives. Okay? Bawat bahagi ng buhay natin, naapektuhan ang buhay natin. And you have to understand what God has done for us. Okay? So elevation, it means promotion. As well as, yung bawat bahagi ng buhay natin, apektado. Finances. Kaya nga ang sabi roon, let the poor say, I am rich. Let the weak say, I am strong. Sa ating mga paglabas, I am blessed going out. I am blessed coming in. The favor of God is with me.
God is watching my going out and my coming in. Pero gaano sa atin, gaano karami sa atin ang nagde-declare nun? Na maging sa ating mga kamay, Lord, that whatever I set my hands to do is blessed. Oh, pastor, pag-pray nyo naman. Darating ka sa panahon, hindi palaging pastor. You have to grow up. Amen. So, that's why you have to understand why God elevates us. Bakit tayo iniaangat ng Diyos? Para malaman mo na ikaw ay itinakda to fulfill the purposes of God and plans for your lives. Kasi kapag tiningnan ho natin, ultimo sa Biblia, eto. Okay? Sige, balikan natin yan. Why God elevates you? Okay? To fulfill God's purposes and plans for your lives. Yeah. That's why, kapag tiningnan natin, sa buhay po ni David, ang sabi niya roon, now when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. Or, ibig sabihin, namatay siya. So, hindi siya namatay sa digimaan. Hindi siya namatay sa betrayal ng kanyang anak. Namatay siya in a good old age pagkatapos niyang gampanan ang kalooban ng Diyos. Alam ba natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and to give you a future. Kasi iyon ay hindi lamang para sa panahon ni Jeremiah yon, kundi isang realidad na sa buhay ng bawat isa ay siyang gagampanan natin. Okay? Now when David had served God's purpose, what's the purpose of God for your life? Are you just going through the motion of life like a zombie? Or alam mong buhay ka? At nandito ka, may gampanin sa buhay na to. Kaya nga, you need to desire. And you need to say, hey, kawalan ng pagpapala, hindi ka nararapat sa buhay ko, layas ka. Kung dati-rati, kapag nakita mo yung pusa mo o aso mo, bigla mong tinatadyakan dahil naiinis ka. Tumabi ka nga dyan. Malas ka sa buhay na to. Yung malas ang palayasin mo. Kawalan, layas. Karamdaman, layas. There are times that you need to learn to speak to your life. Amen? Hindi yung, ano ba naman to? Bakit nito? Hindi ka pa ready. You see, God wants you to fulfill His purpose in your life. And another is for you to become a testimony. Katulad ng binabanggit natin kanina. God wants you to be a testimony. Amen. Gusto ng Diyos na mula sa pagiging isang nemer, ang gusto niya kung dati-rate, ikaw ay ni ultimo tubig, hindi ka makakabit, hindi ka makabitan ng nawasa. Na alas 4 ng madaling araw, nandoon ka na ipapump yung bomba doon para kumbaga, may lumabas na tubig, sabi namin, ang ingay, sino kaya yon? Tiyak si Sister Nemer yun. Ngayon, ilan na ang bahay niya? See, God wants. Ngayon, may pinopurpose siya. Kaya sabi ko, isama mo ang Diyos. At mag-enjoy ka rin. Amen. So, for you and for me to become a testimony of what God can do in a person's life. Kaya sabi ko, halimbawa dito, ilang pekto ang kailangan natin? Si Pekto, ilang beses na bilang ko? Ilang kaso niya? 16. 16 na kaso. Kumbaga, ex, masasabing ex-con, tapos gustong isalvage palagi, pero iba ang nasasalvage.
Ha? May plano para sa buhay niya. And now, he is becoming a blessing to many others. Amen. So, kasi eto, can we read Ephesians chapter 2, verse 7? Ready? Go. Of His grace and kindness, which was showered upon us in Jesus Christ. See, desire in your life to become a visible display of the riches, infinite riches of His grace and kindness. Na i-desire mo at sabihin, yes, Lord, I want it in my life. Okay? So you can be a testimony. Why does the Lord wants to promote you? Why does the Lord wants to elevate you? Why does God wants to raise you up? Na maging karanasan natin na iangat ang buhay mo so that you can be a blessing. Na mula doon sa walang-wala ay makita na ngayon kakaiba ang iyong buhay. Na kung dati-rate hindi maipinta ang mukha mo, ngayon masaya kang nakikita ng mga tao. You see, dati-rate doon sa Manukan, nung ang church natin ay nasa Manukan, and then yung flooring natin ay tawag lupa pa lamang, and then meron tayong ceiling fan na iisa, pag umikot yon, libre ang pulbo natin. Di ba? Ang sabi nga noon ni Sister Ceci, ay, yan ang church nyo? Nakaw, ayoko mag-church dyan. No. Ang napakahirap ng mga tao dyan. See? Ngayon, ano yung testimony natin? Kapag tayo pumupunta rito, ay, sa church niyan, puro mayayaman ang nandyan eh. Amen! So, yun ang sinasabi ng tao. Kaya, tanggapin mo. Ay, hindi naman. Hindi naman. No. Kailangan sabi mo, Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. I receive it. Why? God wants you blessed. Hello? Amen. Kasi, God wants you to become a display. Tayo, di ba? Very proud tayo na ngayon dinidisplay natin sa Facebook yung ating mga accomplishments o accomplishment yung mga anak natin o saan man tayo nagpupunta. O kaya doon sa mga bahay natin, dati-rate, di ba merong cabinet dyan, lahat ng medals nakalagay dyan, lahat ng certificate, everything. Dinidisplay natin. Now, God wants to display us na ipakita, this is what can God do in your life. Bakit? Maraming kaluluwa. Maraming Percy na naroon sa sanlibutan na kailangan nila si Percy. Kailangan nila marinig yung patotoo ni Percy. Di ba? Hello. So, gaano karami sa atin? There are lots of people out there. Si Albert. Kailangan nila si Albert. Maraming Albert dyan. Nagtatricycle. Pero ngayon, may sakyan may sariling sakyan. Pero mo, may amo ka na hindi nire-require na ano. Di ba? Bakit? Kasi, paano nagkaroon ng pagbabago? May isang sander. Na sabi niya sa kanyang mga magulang, kailan ba kayo pakakasal? Kailan ba niyo iayos ang buhay niyo? Saan natuto yun? Children's Church. Na kahit bata pa, pwedeng gamitin ng Diyos. Amen.
Na dati-rati, makikita mo yung mga nagtatamburins ngayon. Ngayon, nagsisilbi sa Diyos. Amen. Alam mo, kailangan nyo. Halimbawa, si Myra. Si Myra. Praise God. Bakit nandito? Ha? Malapit nang sumikat ang ating bagong vlogger. Ha? Ito yung isang bagay isang bagay na nakita ko sa kanya. Ha? Ito. Okay. Alam nyo, kailangan lang ma-inspire si Myra. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Nung merong pangyayari doon sa bahay ni Mr. Eder, I think sabi yata ng mami niya, Myra, nurse ka naman, puntahan mo. Pagbukas ni Myra, alam niya kagad kung medical ang kailangan ng tao or yung pangyayari ay spiritual. Pagtingin niya pa lamang, sabi ko, ang lakas na discerning nito. Alam niya, hindi physical, kundi spiritual. Sabi niya, bahala na kayo dyan, spiritual yan, hindi nurse ang kailangan. Diba? You see? Kasi kailangan matuto tayo ma-develop. Kailangan alam natin kung ang isang pangyayari ay spiritual o ito ay physical. Amen. At hindi tayo dapat matakot. God wants to use you. And God wants that 2025 will be a different year for you. So you need to change what you are doing or have been doing in 2024 para maging kakaiba ang iyong 2025. Father, I thank you and I just commit your people before you. And I ask, let the power and might of the Spirit be upon your people. At Lord, aking dalangin na tunay nga na makita ng bawat isa sa atin, maunawaan ng bawat isa sa amin na kami ay iyong iniangat kay Kristo Jesus. Kami ay naging kaisa ni Kristo Jesus, and now we are seated with Christ in heavenly places. And that, Father, teach us by your Spirit to put on the full armor of God, and that we may know that we are part of the chosen generation, and that in the last days you are pouring out your Spirit, and you are stirring up people, calling them to stand on their faith, and that, Lord, that you have anointed them to go out and be an aroma to the world. An aroma of the goodness and kindness of our God, to tell them that, hey, the grace of God is more than able, more than enough. And that the grace of God has elevated us in such a position from a sinner to becoming children of the living God, and not just children, but rather sons and daughters, na kung saan we are now heirs of the promises of God, mga tagapagmana ng pangako ng Diyos. So I pray, Father, in Jesus' name, teach us to learn, to rise up and stand up and be what you have dreamed us to be. Maraming salamat. And to you alone be the honor and glory for what you will be doing in the coming days. And that, Lord, we may start to understand ano ang iyong ginawa para sa amin. We thank you and we honor you in Jesus' name. Amen. Amen.